Good day ulit sa inyo mga kabalen at welcome ulit sa panibagong solo travel adventure. Samahan niyo ako sa aking pre-Christmas ride ngayong 2025 at iikutin natin ang kanlurang bahagi ng Luzon. At sa unang araw ng ating paglalakbay ay muli nating bibisitahin ang isang pangunahing operasyon ng pagmimina ng chromite sa bansa mula 1930s at tuluyang isinara noong taong 2000 na ngayon ay naging tanyag na tourist destination at camping spot na matatagpuan sa bayan ng Masinloc, Zambales. Ito ang Coto Mines. At titignan natin kung kakayanin ba ni Osang ang napakamabatong ruta papasok sa nakatagong paraisong ito. Kaya tara, umpisa na natin ang adventure. Si Osang lang sa kalam. Sagasa lang eh. Huwag lang mabubutas ang gulong natin, kawawa tayo dito. Oh, malalaki to. Peebles. Grabe itong linya ko, mali. Puro bato dito. Samahan niyo ako sa aking biyahe at mga masayang adventure. Kabalen, tara na at maglakbay, ating libutin ang napakagandang Pilipinas. December 19, araw ng Biyernes, nung ride out ako mula Pampanga ng pasado alas 8 ng umaga papuntang Masinloc, Zambales. Pagdating sa lalawigan ng Zambales, dinaanan ko ang mga bayan ng Olongapo, Subic, Castillejos, San Marcelino, San Narciso, San Felipe, Cabangan, Botolan, Iba, Palawig hanggang marating ko ang bayan ng Masinloc, Zambales. Pagdating dito, bumili na rin ako ng aking kakainin para sa hapunan. Since na nakabili na tayo ng ating mga kakainin tsaka tubig, diretso na tayo ng Coto Mines. So time check natin is 3:51. Grabe, inabutan tayo ng hapon. Okay lang, chill ride lang naman. Tsaka mabilis lang naman nating dadaanan yung trail panigurado kasi nakamotor tayo. Hindi naman kumpara nung nakabisikleta tayo is matagal talaga. Ngayon naman isa nakapang off-road naman yung setup natin sa motor, mga gulong natin, mga gearings natin sa kayang-kaya. Tsaka maikli lang naman yung papasukan natin na off-road, less than 30 kilometers lang. So tansya ko mga mag-aalas 5 nandoon na tayo. So papasok na tayo dito within 100 meters mula dito sa main road, kakanan na tayo. Ayan dito may signage naman ng Coto Kids Pool. Ayan na. Papasok tayo ng Purok Nara 1 and 2. Bali ang ginawa ko pala sa permit to enter Coto Mines, pinrocess ko na ang mga permit and payments online prior sa araw ng ride natin. Kung gusto nyong gayahin itong ginawa ko para makatipid kayo ng time papunta ng Coto Mines, message nyo lang yung Facebook page na Masinloc Tourism. So yung binayaran ko total is 60 pesos per head sa environmental fee and 100 pesos naman sa overnight fee. Total of 160 pesos lang. And then ako na yung nagprint ng 2 copies of permits and isang copy ng resibo na ipipresent sa mga checkpoints na madadaanan papuntang Coto Mines. Mahaba-habang off-road yung ating pagdadaanan. Kaya dapat nakakondisyon yung motor tsaka yung katawan. Do di naman siya ganun kabrutal na ka-technical na trail, pero still meron kasi mga part na malalaki yung mga bato. Tapos meron din pa lang ako napansin, may mga nagbebenta ng mga debote na gasolina dito sa ruta. Syempre wala namang gasolinahan dyan sa looban papuntang Coto. Wala naman kayong pangamba na mauubusan kayo. Wag nyo lang syempre hintayin na mauubusan ng todo yung bakon yung gasolina sa motor, di ba? Baga early gas up na rin kasi mahirap magtulak dyan sa trail wala naman tutulong sa inyo kung maubusan kayo ng gas dyan sa loob ng Coto, papasok ng Coto. So mula dun sa may kanto na pinasukan natin is 27 kilometers yung total distance hanggang sa may Coto Mines. Ayun, first checkpoint. Opo.
Ito yung body first checkpoint papunta ng Koto. Ayan, no permit, no entry. Maraming pumasok ngayon, kuya? Hindi masyado. Sige, salamat. Anong oras kaya kami makakarating doon? Gabi na? Sa Kalate? Kaya naman. Thank you. As per kuya, 1.5 oras daw. Kung hindi pang off-road yung sasakyan mo. Common na, kunwari mga jeep, ganon. Pero try natin. So nasa anong oras na ba? O mag-alas 4 na, 3:58 na. Orasan natin kung anong oras tayo makakarating ng Koto Mines. Truck ng simento, pinakain tayo ng alikabok. Pero mukhang bagong tambak yung trail, maayos siya. Kasi nga dahil nga nagdaan yung mga bagyo, tag-ulan, panigurado naging bitak-bitak itong rutang ito nung mga panahon na yun. Kaya itong itsura pa lang nitong trail is mukhang tinambakan nila para maging maayos. Dito mukhang pangit to na maulan, no? Bagong tambak lang. Pero feeling ko less than 1 hour and 30 minutes makakarating tayo dun. Mabilis tayo eh. Ito sementado. Pero mapuputol din to. Napakadulas siguro dito pag maulan. Pulang lupa. Pero buti na lang merong halong mga bato at saka graba. Pero kung pulang lupa all the way, madulas to. Ito yung eskwelahan, President Ramon Magsaysay, sa gitna ng kawalan. may university. Uy, bagong semento na yung mga to, oh. Galing, nice. Ito putol. Yeah. Si Osang lang sa Kalam. Sagasa lang eh. Huwag lang mabubutas ang gulong natin, kawawa tayo dito. Kasi kung babagalan natin dito, abutan tayo ng gabi dito. Ang ganda na suspension ngayon ni Osang, para naka-enduro, ang lambot. Sumasabay lang sa trail. Oop, lalim. Yung harapan lang talaga yung pangit na suspension ko. Kasi pag nalubak, naramdam mo yung parang tagtag. Hindi ko dindiman eh. Tsaka tama lang yung timpla ng lambot ng gulong ko. Kumakapit yung gulong. Lalo na sa mga loose gravel, yan, mga tulad nyan, no? Sagasa lang eh. Pwede na ako magtrabaho ng ano dito, habal. Habal-habal. Tapos dito semento. Medyo mahaba-haba itong semento na to, tapos magiging off-road ulit. Ayan, tapos dito meron tayong madadaanan ng community. Ewan ko ng barangay to. Ang aso, sarap ng tulog sa gitna ng daan eh, wala kasing dumadaan. Amoy-amoy pa yan, no? May ilog na dito. Pagka kanan natin, may ilog na dyan. Yan na mismo yung dinadaluyan ng ano, Koto. Tapos may mga campsite dyan sa tabi bago makarating ng Koto. Tabi mismo ng ilog. Ito, off-road ulit. Malalaki ang bato. Pero kaya, linyahan mo lang yan. Tapos, huwag ka magbagal. Pag nagbagal ka, ay mararamdaman mo lalo yung kaldag.
dapat sa gasa lang, bilisan mo ng konti, tsaka tamang linya lang para di ka sumemplang. Oh, malalaki to, oh. Pebbles. Eto, gumanda na yung trail, medyo makinis na dito. Takbuhan natin 32, 27. Oops, ayan yung ano, yung jeep. Yan yung bumabiyahe dito, galing doon sa may Koto. Ayan, dito medyo basa, maputik dito. Tsaka meron ako mga nadaanan ng mga lokal, mga tindahan. Pag kunwari hindi kayo sanay sa ganitong trail, kung medyo napapagod kayo, hinto kayo sa mga tindahan, mag-recover kayo. Malaking tulong yung recovery. Ano, pag trail, ganyan, nakakapagod din yung ganito, yung mga matagtag na ruta. Tsaka isang ano dito, technique, lambutan mo yung gulong mo. Tamang lambot lang na para magiging suspension, yung extra suspension yung gulong mo para sa off-road. Linaw ng ilog, malaking tulong yun pag naglambot ka ng gulong. Tsaka yung traction maganda, makapit yung gulong mo, hindi siya masyadong dudulas, ganon. Ito, paakyat. Ito, malalayong trail dito. Imagine, binibisikleta namin dati ito nung panahon nakadikan ko pa sa bisikleta. Nagano kami noon, West Luzon Loop, nakabisikleta. Inikot namin yung Pampanga, Subic, Zambales, tapos nag-overnight kami dito sa may Masinloc. Yun, ganun. Tapos lumusot kami ng Pangasinan, Tarlac. Ayun, lala ng trail dito. Matatarim pa yung mga bato. Ang lakas ng tunog ng mga bato eh. Kasi malapad yung gulong natin. Yun nga lang, kapag sobrang lapad ng gulong natin, prone dito sa flat. Kasi sobrang wide, masyadong mataas yung percentage na makasagasa ka ng matalim na bato. Tendency mabutas yung gulong mo. Ito, velo lang. Langya ka, Osa, nagsusuot ka na naman kahit saan. Okay, 17 kilometers to go. Konti na lang, pakalahati na pala tayo. Ang bilis lang yung biyahe natin. Mga 4:30 siguro or past 4:30 nandun na tayo. Oop, malalaki ang bato. May ilog na dito. Lapit tayong konti. Yan, papunta ng Tarlac. Yan yung tubig na nanggagaling sa Koto Mines. Grabe bato dito. Ang tatalas. Buti maganda handling natin kahit papaano.
Maganda siguro si Osang kung gawin ko pang ano no, 19 yung harapan para mas maganda yung ano pag handling mo sa trail. Awit yung kamay ko ah. Mababa kasi yung manubela ni Osang. Kailangan itaas pa to no, kahit mga 2 inches lang para mas mapwersa. Mukhang lumulubog dito oh. Nakabang yung mga panambak. Mga naka-scrambler din eh. Nakakuha sila ng paliguan doon eh. Kakatakot ng tulay na to. Kamali ka dyan, laglag ka. Loose gravel. Laki ng bato. Ay, malapit na tayo. Ramdam ko na. Ramdam ko na. Dulas. Ganda dito. Parang ano, Lamesa Nature Reserve. Yung trail. Kung nakapunta na kayo ng Lamesa Nature Reserve sa Quezon City, ganito yung trail doon, yung itsura. Ganda. Tapos ang lilim mo. Puro bato dito. Hoy, update. 12 kilometers to go. 4:32. Ito, mild ahon section. Grabe ba to? Ang tutulis. Nakaangat lahat ng bato. Parang malapit na yung airport. Ay yung ano, yung runway ng eroplano. Sa mga gusto maki-experience ng panibagong spot, ito yung pwede. Basta meron akong nakikitang dalawa sa Google Map na dalawang campsite dito sa tabi mismo ng ilog bago makarating ng Coto Mines. Tagtag nito. Basa eh. Na-wash out yung topsoil. Wow. Dilim na dito. Lala ng trail. Ayun o yung campsite. Ayun. Diba? Sabi ko sa inyo may campsite eh. Ganda rin no? Kaso di pwede baba yung sasakyan. Wow. Biglang lumiwanag oh. Ito pa campsite. Kawanomori. Magkatabi lang sila. Ito na. Kita ko na yung runway, ito sa mapa. Ang lalala na naman ang trail dito. Dito tayo. Ito yung ano, runway. Ayan. Ayan siya, sementado.
Tapos bubungad sa'yo yung ano, yung bundok. Ganda. Wow, tanggal ang pagod. Malapit na tayo. Pagdating natin dito, mabilis na lang. Picture muna tayo, mabilisan. Ganda. Woo. Sulit ang pagod. Nagpahinga lang ako dito siguro mga 10 minutes din siguro yun. Siyempre picture enjoy yung moment na merong sumalubong sa iyo na napakagandang bundok sa likod ng napakahirap na trail papasok dito. Time check natin is 5:05 na ng hapon, maggagabi na, and 5.3 kilometers left. Nandun na tayo. Estimate ko mga less than 10 minutes na lang to. Ang ganda ng tambayan nila eh, no? Uy, grabe. Dapat rin tayo dumaan sa taas. Sumabit. Pag dumaan ka dun sa may ano, airport o yung paliparan, dadaan ka sa Putik. May checkpoint pa ba dito? Hello kuya. Sa Koto po. Taga saan po? Pampanga. Okay na po. Thank you. Okay na pala dun. Dati kasi nagbibigay din ng permit dun eh. Ito na yung community. Yung barangay. Ito, bibilis na yung biyahe natin kasi sementado na. Batis Hiraya Kitchen and Bar. Paalaala, pagsusunog, papuputol ng anumang uri ng puno, bawal. Ito, ano to? Mandaloy Elementary School. Pagdating dito, hayahay na yung buhay natin. Pero meron pa tayong off-road pagdating sa may pinakadulo, yung papaba sa Koto Mines mismo. Dilim na. Pasado alas 5, 5:10 na ng umaga. Malapit na tayo. 3.8 kilometers. Lamig dito. Napakalamig. Paano pa kaya pag mamayang gabi? Ang lamig siguro. Ito na, off-road na ulit. Dami lumilipad. Ito, maganda rin yung spot dito. Ganda. Wow. Solid. Ganda ng view. Ito na yung mga lumang minahan dati. Ang mga nagsara na. Ayan sila. Minahan ng ano, chromite. Minimina yun, parang gawin bakal yata. Uy, lapit na tayo. 3 kilometers. Ito, third checkpoint. Good afternoon. Ay, good afternoon ulit, sir. Saan galing, sir? Sa Pampanga. Ayaw palagi ah. Maraming tao ngayon, kuya? Hindi ka ano? Bakasyon? Yan lang dyan, singgin. Yan lang. Ganon? Solo? Marami. Mga kwan. Bukas niya marami, ano? Para makapenga kayo, sir. Oo, salamat. Para makakain na rin. Habang Mali? maliwanag pa. Oo. Kami rin yung nakabike dati. Galing Pampanga. Okay, sir. Oo, ayaw na mapagod. Nagmotor na lang ako. Pagkatawid natin sa third checkpoint, meron pang 2.3 kilometers na off-road hanggang marating natin ang pinaka-kids pool ng Koto Mines. At dito madadaanan din natin ang nagsarang minahan dito sa Koto Mines. Ang Koto Mines na matatagpuan sa Masinloc, Zambales
ay isang pangunahing operasyon ng pagmimina ng chromite mula noong taong 1930s hanggang sa pagsasara nito noong unang bahagi ng taong 2000 sa pamamahala ng Benguet Corporation, sikat sa paghawak ng pinakamalaking deposito ng chromite sa mundo. Nagpapanatili ito ng malaking komunidad na may trabaho, ngunit naharap ito sa lalahanin sa kalikasan na humantong sa tuluyang pagsara nito kung saan ang site ay lumipat na ngayon sa isang sikat, bagamat drastic, camping at destination ng turismo na kilala sa malinaw na asul na tubig nito. Ayun, so pagkatapos natin dun sa may nagsarang minahan dito sa may Coto Mines, nandito na tayo sa may lumang komunidad kung saan dito rin nanirahan yung mga minero na nagtrabaho dito sa may Coto Mines nung unang panahon. Kung mapapansin din ninyo, yung mga bahay dito ay meron ng pagkaluma pero kitang-kita pa din ang tindig ng mga lumang kabahayan na hanggang ngayon ay tinitirhan pa din ng mga lokal na ninirahan dito. Meron sila mga basketball courts dito, meron mga convenience store, at meron din yata mga paralan dito. Yung ambience dito ay para kang nasa yung mga pelikula ni FPJ dati, yung nakakabayo pa siya tapos kasangga niya yung mga parang tribo. Kung napanood nyo yung mga lumang pelikula ni FPJ, parang ganito yung itsura ng mga senaryo dun sa mga pelikula niya dati. Kung mapapansin nyo yung mga kabahayan is magkakamukha at mga luma na talaga, mga kahoy na bahay. Ayan. So dito naging sementado na yung parte ng kalsada at dito merong madadaanan na basketball court. Ayan. Tapos dito merong open area. Nung una akong beses na nagpunta dito, meron naglalaro ng baseball dito. Tapos dito madadaanan din natin yung chapel. Ayan, yung kulay asul yung bubungan sa may kanan. Ayan. Tapos sakit lang tayo dito, then kakaliwa tayo dito. Dito na yung pababa, papunta mismo sa may kids pool ng Coto Mines. Ayan, meron signage naman. Wala naman kayong kaligaw kung pupuntahan nyo itong kids pool. Ayan, tapos ito na yung pinakadulo. Kakaliwa na tayo dito. Dito na yung medyo downhill section na babato at medyo may katarikan din. Pero kayang-kaya naman ng motor ko na si Osang na daanan itong malubak na downhill section na ito. At ayun, inang sandali lang is narating na natin sa wakas itong Coto Mines, itong kids pool na sadya natin at dito tayo magpapalipas ng gabi. Ayan, so si Manong inabangan tayo para sa last checkpoint. Ito na yung magsisilbing last checkpoint natin mismo. At kukunin na niya itong ating mga permit tsaka yung resibo. Tsaka sinabihan naman tayo ni Kuya na pili na lang daw tayo ng ating spot dahil maluwang din naman daw ngayon yung Coto Mines since na kukunti lang daw yung mga bisita na mag-overnight ngayon dito sa may kids pool. Kung mapapansin nyo din naman, meron na mga nauna sa atin, ayan, mga demotor, nakatayo na yung kanilang mga tents dyan sa may kaliwa. Tapos, ito meron din nakasasakyan, meron din naka-jeep. Tapos sa kanan, ayan, dito makikita natin yung mga parang villa. Kung napanood ninyo yung pelikula ni Pia Wurtzbach tsaka si Gerald Anderson, dito kinuha yung, or dito sinut yung pelikula nila noon. Yung mahaba yung book ni Gerald Anderson, dito yun. Dito kami nagpwesto dati nila Edsel. Ayan. Kaso parang mabato eh. Ayan, so nakakita na ako ng spot. Baba tayo dito. Katabi lang ng pinwestuhan namin ni Edsel dati.
Dati kasi dito kami pumesto, itong ibabang ito. Ayan, dito kami pumesto. Dito ko na nilalagay si Osang. Tapos yung pwesto ko doon. Ayan, so bali doon natin pinark si Osang. Doon kami nagpwesto nung last 2 years, kami nila Edsel. Since na mas okay kasi yung ground dito, wala masyadong mga bato, mas okay magtayo ng tent. Tsaka elevated tayo. At the same time, malapit tayo sa ilog. Ayan. Dito ko na lang iwan si Osang. So set up ko lang na mabilisan yung tent. Di ko na ipapakita. Pero yung procedure ng pagtayo ng tent. Kasi dumidilim na. Ayan. So finally, dumilim na ng tuluyan. Nakapag-set up na tayo ng ating tutulugan. Tapos doon ko na pinark si Osang. Hindi, maliligo lang ako dito. Bali bukas ko na lang ipapakita sa inyo yung mga kung ano meron dito sa Cotto Mines, kung ano yung mga pinagbago, kung ano yung mga na-improve pa nila. Kasi madilim na ngayon, tsaka para makapagpahinga tayo ng maaga kasi yun nga, medyo nabugbog tayo sa trail kanina papunta dito. So makita-kita tayo ulit bukas. Kaya itutur ko kayo dito sa may Cotto Mines, dito sa may Masinloc, Zambales. Grabe. Ganda ng umaga. Ayun, so good morning. Second day na natin dito sa may Cotto Mines, sa may Masinloc, Zambales. Grabe, napakalamig ng madaling araw kanina. Nanginig din ako sa lamig. Buti na may dala akong kumot. Pero sarap ng pahinga. Tapos naririnig natin tong nagaslas ng tubig na rumaragas dyan sa may kailugan sa harapan natin. So gagawin natin, yung nga pala kagabi, bago ako natulog, nagbabad ako dyan sa ilog sa may tapat. Grabe, napakalamig ng tubig. Tapos yung kumain na rin ako, then nagpahinga na. So ngayon gagawin natin maglilibot tayo dito sa may kids pool dito sa may Cotto Mines. Then tatalon tayo ulit doon sa may jumping board nila doon sa may pinakamalalim na parte nitong kids pool. So papakita ko muna sa inyo kung anong itsura nitong Cotto Mines kapag umaga. Paliparan natin ang drone. Ayun, so ikot tayo. Sana bukas yung tindahan para makabili tayo ng kahit kape man lang tsaka mga tinapay or kahit anong biskwit. Kasi di ako nakapagdala ng almusal. Tapos pasyalan natin yung sa may diving board, dito sa may kabila, yung may mas malakas yung tubig.
Dito kami nag-spot ni Edsel dati. So ako doon ako nag-spot ngayon. Sa may taas ng konti. Kasi mas mabato kasi dito kung saan kami pumwesto dati nila Edsel. Tapos dito may daan dito papunta doon sa may parang malaking tubo. Yung dinadalaw yan ng tubig. Ito, mukhang sarado yata yung tindahan. Ay, bukas. Cute ng aso. Hello. Yan, bukas pa rin tindahan nila. Tapos dito, ito yung mga villa kaso di pinapagamit yung loob nito eh. Sa labas ka lang magpipitch ng tent. Ayan sila. Tapos may tawiran dito. Ayan, tatawid tayo dito papunta doon sa may kabila. Uy, lamig ng tubig. Yan, ito, nandito na tayo sa may kabilang spot. Hindi tayo makapag-video doon, nagmi-music sila, makaka-copyright tayo. Ito na yung ano, yung diving board. Dalawa to, dalawang level ito ng diving board. Ayan, ito yung mas malalim na part nitong Koto Mines. Ayan siya, napakalinaw ng tubig. Asul na asul yung tubig. O, kita natin yung mga bato sa ilalim ng tubig. Hindi kasi talaga totoo. Tinatawanan nga lang kami ni Aris. Bumaba ako dito sa may ilalim ng pinakamataas na diving board. Ayan. Ganda ng spot dito kasi may mga rock formation. Tapos ang ragasan ng tubig. Lamig. Grabe. Napakalamig ng tubig. Kanina, ayaw ko pang maligo kasi kagabi sobra akong nilamig. Pero ito, isang bagsakan lang. Nawala na kagad yung lamig. Grabe. Pero malamig pa rin kahit paano. Pero isang talon lang, yung takot mo sa lamig bigla mawawala pag nababad ka na sa tubig. Ito yung pinakamababa sa mga diving board. Tumalan tayo doon sa may pinakamataas. Grabe. Mamaya lalambigin na tayo niyan. Tapos ang sarap magbabad. Tapos napakalinaw pa ng tubig dito sa may tubig ng kids pool ng Koto Mines. Grabe. Tsaka wala masyadong mga naliligo ngayon. Siguro dahil sobrang lamig. Natatakot magbabad. Kanya kanina ayoko talaga magbabad eh. Sabi ko, nandito na ako, sayang. Talunan ko na. Sarap. Okay, so bago tayo magbihis, try natin itong pinakamababang jumping board. Mas malalim ito eh. Galaw. Pareho lang. Akala ko mas malamig dito. Sarap. Ayun. Okay na yun. Naligpit na tayo para makabiyahe pa tayo kasi
Didiretso tayo ngayon ng Pangasinan. Mukhang pinakit tayo ng bundok ng ruta natin ha. Sa pagsikat ng araw, may panibagong paglalakbay. Motorsiklo ko ang kasama, Osang ang kanyang pangalan. Sabay natin tutuklasin gubat, bundok, dagat o kailugan. Samahan niyo ako sa aking biyahe at mga masaya